So, hello guys. Good morning. Kumusta kayo? So, back to vlogging tayo. Sorry na medyo natagalan na wala tayong vlog. Sobrang busy sa work, saka sa Pinas din may mga inaasikaso remotely. So, ngayon, may isa akong magandang topic ngayon. So, magkano ba yung cost of living dito sa Australia? Kasi alam ko marami sa inyo na nagbabalak mag-migrate or mag-work dito, at least magkakaroon kayo ng idea kung nasa magkano yung bili sa Australia. So right now, magpapunta ako dun sa grocery store na kung saan ako laging namimili, sa Woolworths, or tawag nila dito Woolies. Dito sa Australia, most of the mga tao dito may mga sasakyan. But since number one, wala pa tayong driver's license, which is napakahirap kunin ngayon dito sa Australia. Schedule and yun nga, mahigpit sila dun sa assessment. Hindi din ideal sa akin na bumili ng sasakyan kasi most of the time wala naman ako dito sa Perth kasi nagwo-work ako sa regional. Tawag nila sa amin is FIFO workers or fly-in fly-out workers. Pakita ko lang tong pinalakaran ko. Kung mapapansin nyo, ito yung isa sa mga advantages dito sa Australia. Yung mga walkways or yung mga pathways ay okay siya. Inaayos talaga siya ng mga council, ng government. Yung place namin, sa mga curious, ang name ng place namin is Stuart Hill. Papa winter na dito. Pero malamig na siya. Malamig na kahit hindi pa talaga officially winter. Nasa 15 degrees ngayon and bumababa hanggang 10 yata dito sa Perth. Napaka-blessed talaga natin na yun nga, na bigyan tayo ng opportunity dito. Or matagal ko rin talagang inayos yung mga papers ko papunta dito. Since nung una, na stop ako kasi nawalan ako ng gana nung hindi ko nakuha yung unang English exam ko. Pero, yun nga, since talagang gusto natin na makuha yung target, makarating dito, yun, pinush na natin. Basta, kung may mga tanong kayo, feel free na mag-message sa page natin. Kung, basta makita ko yun, sasagutin ko naman. May mga nag-PPM pala sa akin kasi sa personal account. Much better, mas agad ko makikita dun sa page. Kung kaya kong sagutin, sasagutin. Bait no, yung matandang babae. May mababait yung mga tao dito pag naglalakad ka. Lagi may bumaba. Ayan, malapit na tayo. Yung area saan tayo namimili, tawag nila Dog Swamp. May Woolies dyan, may Aldi, merong Coles. Isang masishare ko pa regarding na rin sa expenses sa Australia. Right now, medyo merong silang tinatawag na rental crisis or parang home crisis kasi para sa akin dahil nag-search yung mga migrants din and yung mga shortage ng mga skilled workers o builders para gumawa ng bahay. Kaya pag meron silang open house, yung open house na tinatawag nila, yung pagka yung isang unit or bahay is available siya for rental or for sale. So ayan, nandito na tayo sa Dog Swamp. Mas madali pa nga talaga na makapunta dito kapag skilled ka na yun, yung mga trade tawag natin. Kasi nakakapag-offer sila agad ng working visa. Yung dati kong electrician, shout out kay Rolly. Nasa nasa Melbourne or Victoria. Doon yung nakuha niyang job. So yun, from Crossgrant. Yun, may nakuha akong tip sa kanya. Mas madali daw talaga na if galing ka sa ibang bansa, doon ka magpapa-hire sa mga agent compare if nasa Pinas ka. Yun, isa sa mga magandaan dito. Kung nag-sale sila ng half price talaga, 50% off. So lagi akong bibili, tulad yan, 40% off, $3.30 lang siya. Buko juice. And minsan 50% off yan. Yun, so pauwi na bus na tayo kasi may mga bitbit tayo. Yun yung public bus, halos walang laman. May mga tatlo lang dito sa harap.
Maluwag na maluwag. Ang kinikwento ko nga, yung expenses dito sa Australia, yung cost of living, like yung food, yung groceries, yung rental, yung transportation. Yan, mga basic yan. Pupunta tayo sa Robinson's Reserve. Mineras Park to sa house na tinitirahan ko. Gusto ko lang pakita yung mga ibang mga lumang style na compound dito na pinaparent. Yan, nakikita nyo may parang driveway siya sa gilid. Yan, dito na tayo sa Robinson. Sir, under siya ng City of Sterling. Yan, yun siya. May football field siya. Nagpapasya ng mga pet nila. Yan, mga naglalaro kasama yung mga alaga. Yan. Okay, so hello again. Dito na tayo sa Robinson Reserve, yung park na malapit sa amin. And yun nga, gusto kong i-share ngayon yung mga expenses na kailangan mong i-consider if magmo-move ka sa Australia. Either work man yan, as a student or as a permanent resident. Especially if may family kayo na kasama na magmo-move. Kailangan talaga siyang i-prepare dahil hindi siya biro. Pero kaya naman. As long as napaghahandaan mo nga. So number one, ang expenses na kailangan mo i-consider sa Australia is yung home, yung apartment or yung house na titiran mo. Ang usual prices ngayon dito sa Perth, naglalaro siya between 250 to 450. Yung 250 to 450 a week. Kanina lang umaga, nag-check ako uli. Ang nangyayari is, pag couple yung nagre-rent, nagpa-plus lang sila ng $50. And then, madalas included na yung mga utilities, yung water, yung gas, yung internet, yan, and electricity. Nandun yung range ng pagre-rent. Sa house naman, nasa 500. Yung isang nakausap namin ni Kuya Eli, nasa 640 a week. Yun, so ganun ka mahal yung rental ngayon dito sa Perth or even sa ibang part ng Australia. Pero kaya yun, kaya ng lalo na tayo mga Pilipino, madiskarte tayo. Kaya natin gawan ng paraan yun. Extra job, ganyan. Yung ang mga student nakaka-survive eh. What if kung full-time nag-work ka pa? So, yun yung sa rental. May mga advances lang siya, like, hindi ko sure kung per week din yung advance or per month. Kasi nga, nagde-depende siya sa landlord. And then sa food, katulad nga na nabanggit ko, yung kahapon na pinamili ko, sorry, nasira yung audio nung nirecord ko kahapon. Pero eto, papakita ko yung pinamili ko kahapon. Yan. Yung pinamili ko na yan, ang laman lang yan is mga veggie salad, buko juice, ang panggawa ng sopas. Kasi gusto ko magluto ng sopas. May loaf bread, may biscuits, may 3 piraso na chips, and then bumili din ako ng isang pack ng chocolates. Nakakatuwa pa nga yung sneakers dahil nakita ko naka-half price. Kahit hindi ako dapat bibili na pabili ako. May kasama din siyang, wala yung mga toiletries. May mga gamit or may mga food kami na sharing talaga sa bahay. Share na lang kami, which is good. And yung pinamili ko, nasa $90. Ang natipid ko, yung pinapakita ko dun sa receipt kahapon. Ito, $30. Nasa $30 siya. Usually, hahanapin mo yung mga naka-discount or yung naka-half price. Ako madalas half price. Pag nasanay ka na half price yung binibili mo, minsan pag regular price, kahit kailangan mo na talaga, hindi mo siya halos bilhin kasi nangihinayang ka. So yun, yung price nga nung total na binili ko, good for 1 week ko na yun na stock. Nasa $90. Pero wala kasi dun yung ulam, like bumili ako ng gulay or pang araw-araw na ulam, wala doon. Say, kung i-consider mo pati yung mga yun, aabutin siguro sa estimate ko, aabutin siya ng mga $180 to $200 ang budget mo kung nagluluto ka sa bahay ng lunch saka ng dinner. Depende kung ilan kayo sa bahay. Pero kung mag-isa ka lang, yun, nasa mga ganun lang aabutin. Pero syempre, nakakatipid kayo pag mas marami kayo. So next is yung
transportation. So ako, katulad nung kinuwento ko kahapon, hindi ko i-name agad na magkasasakyan. Although sinasabi nila dito necessity siya, lalo na kung may kids ka. Yun, pagdating naman sa transportation, normally nagte-take lang talaga ako ng bus. Siyempre yan yung transpo. Hindi depende kung saan kayo nakatira and saan kayo nag-work or yung usual travel na mangyayari sa inyo sa setup nyo dito sa work, or if may nag-aaral kayong mga anak, yun, magdidepende yung travel nito. Pero yung to give you an idea, kung halimbawa ako, pupunta ako sa CBD, kung doon ang work ko, ang one way na binabayad ko is nasa $1.19 lang. So, yun ang isa sa okay dito, yung transportation convenience siya. Pero yan, nasa $1.19. So, kung balikan yun, if araw-araw yung gagawin yun, kung mag-isa ka lang, sabihin na natin $3 times 7. Nasa $21 a week. Minimal na minimal. Yun ang expenses mo if nagko-commute ka lang. Then ang isa pang expenses na masasabi ko na importante dito ng health insurance, private health insurance. So ako, ang kinuha ko dito is yung HBF. Yan, okay naman yung HBF. Na-avail ko na siya dun sa prescription glasses ko. Ang monthly ko nasa $66. Yun. So, yung HBF na yun, ang kasama doon, extras like dental, yung sa eye, yung sa ambulance. May covered yung ambulance doon. Kasi kahit siguro sa mga ibang nagbablog dito, nababanggit nila yon. Kasi nga, parang ang mahal ng babayaran mo if halimbawa lang, knock on wood, mag-emergency and tumawag ka ng ambulance. Pero if may insurance ka, yun, covered siya ng insurance. Sa mga student, alam ko, covered siya. Paki-check na lang sa mga policy ng mga kinukuha yung insurance provider. Divide natin yung 66 kasi per week tayo. 17, sabihin na natin. 17. So, 520 plus 17. So, $537 a week. Isa pa, yung communication, mobile plan sa phone. Pag kukuha ka ng SIM card, nasa $65, $70. Let's say $70 siya per month. So, divide mo ng 4 yon, nasa ganun din, nasa mga 17 din. 17 plus 537, 554. 554. Yung plan, nasa 500 gig na yung data nun. I'm not sure kung kung may mas mura pa, pero yun yata yung basic ni Optus. SIM only lang yun, which is sufficient na yun. Sobra-sobra na yung data na yun. Kasi sa bahay naman may may internet ka. Or tingnan nyo rin, para sure na lang. Tingnan nyo rin, pero mostly kasama na yung internet sa rent. Kasi minsan sasabihin nila including bills, water, electricity, and internet. Yun. And minsan din naman, swerte na lang if yung employer na mag-hire sa inyo, nagpo-provide sila ng free na phone and SIM. Pwede na kayong malibre doon. Pero, yun, computin na natin. So, nasa 554 na, 554. Yun, as an individual yun, 554. At yun lang yung, sa akin pa, is yun yung pinaka-basic na kailangan mong i-consider kung mag-move ka dito na expenses. Kayo nang bahala kung paano niyo siyang i-adjust. Lalo na doon sa groceries. Iba-iba kasi yung lifestyle natin. Pero yung mga ibang nabanggit, nandun na yung ballpark. Hindi na lalayo doon yung amount. And syempre, if family kayo na mag-move dito or mag-work. So yung computation ko as single yun. Siguro kung gusto niyo mag-rough, sabihin na natin 600 to be safe yung per week nyo na budget, syempre. And minsan may mga lakad tayo, lalo na pag weekend, if mamamasyal kayo, if mag-go kayo sa church, yun yung mga things na o-consider mo rin. Yun nga, depende sa lifestyle. Pero, wag kayong matakot dun sa expenses. Nagmumukha talaga siyang mahal or malaki. Lalo na ngayon nga na medyo mahal ang rental. Ang masasabi ko naman is, pag meron naman kayong decent na work, kaya yung mabayaran nyo. Lalong-lalo na kung may extra job ka, kakayanin mo yun. So, trivia time. Ang isang ma-share ko na fact dito is 95% siguro through card na yung mga payments dito. Madalang na yung cash. Nakikita ko na lang yung cash dito sa simbahan, sa mga barbershop, yung ibang mga maliliit na grocery. Pero minsan kahit mga coffee yung mga coffee truck, yung mga nasa park,
na nagtitinda ng coffee, may terminal din sila. Which is okay. Kasi nga, unang-una, ano yun, safe yun eh. Kahit manakaw man yung card, hindi naman agad-agad or hindi naman nila basta-basta magagamit. And mas convenient para sa mga tao. Kasi yung bus, meron ka ring card na ginagamit, na tinatap mo. Parang yung sa MRT, yun. Isang magandang fact dito sa Australia. Yun, salamat mga kabalin. Lagi natin tandaan na heads down lagi, mata natin lagi sa goal. And huwag natin kalimutan laging magpasalamat. Kaya salamat.